Magandang araw sa iyo, Mr. Narrator, at sa mga nakikinig ng iyong YouTube channel. Ako po si Rodolfo. Nasa 23 taong gulang ako nang mangyari sa akin ang karanasan sa aking kaibigang si Luis sa aming bayan sa Ormoc. Matalik kaming magkaibigan ni Luis, pero nang makapagtapos kami sa pag-aaral ay madalang ko na siyang makasama dahil abala na kami sa aming kanya-kanyang buhay. Tumutulong ako sa pagsasaka sa bukid ng tatay ko at paminsan-minsan na lamang ako makasama sa aking mga kabarkada upang makapagliwaliwa. Hindi ko naman nakakalimutan mabigyan ng oras ang aking kasintahan na mabisita sa kanilang tahanan. Isang araw, napansin ko na nagkukwentuhan sa may harapan ng bahay namin ang tatay ko, gayon din ang kaibigan niyang antingero na si Mang Delfina. Saglit akong nagawi sa kanilang pinag-iinuman at nakinig sa kanilang kwentuhan tungkol sa malalakas na mutyang nalalaman ni Mang Delfina. Nagkaroon ako ng interes at saglit akong sumabat sa kanilang usapan. Mawalang galang na po. Pero Mang Delfin, ano po bang mabisang agimat o mutya ang pwedeng maging pananggalang sa mga bala ng baril at matutulis na sandata? Iho, isa sa mabisang mutya ang bagakay na libon o iyong bang libon na walang butas. Mainam iyong kabal upang hindi ka tablan ng anumang bala ng baril o talim ng anumang matutulis na armas. Nagtataglay din iyon ng tagabulag kung saan hindi ka makikita ng sino man. Sa mga sinabi niya ay bigla akong nabuhayan ng loob. Naisip ko na magtungo sa may kakahuyan kung saan matatagpuan ang maraming puno ng libon at hanapin ang tinutukoy niyang libon na walang butas. Kinabukasan, umagang-umaga ay pumunta ako sa kakahuyan. Nakasumpong ako ng maliit na bagakay at pinitik ko iyon upang malaman kung aling doon ang kailangan ko. Napansin ko na puno ng hangin ang naturang bagakay, kaya lumipat ako ng pwesto. Sa dulong bahagi ng puno ay nakita ko ang ilang maliliit na bagakay na medyo kakaiba sa mga kasamahan nito. Pinagpipitik ko iyon at medyo nanlaki ang aking mga mata nang marinig na hindi tulad ang tunog nun kaysa sa mga nauna kong natagpo ang bagakay. Naisip ko na iyon na marahil ang aking hinahanap. Pumutol ako ng 4 na bahagi nun at maingat kong inilagay sa aking bulsa saka ko umuwi sa aming bahay. Baon ko ang matinding pananabik at kasiyahan dahil sa wakas ay tangan ko na ang bagakay na makapagbibigay sa akin ng pambihirang lakas at kapangyarihan. Pag uwi ko sa bahay ay tinanong ako ng aking mga magulang kung saan ba ako nanggaling. Nagsinungaling ako sa kanila at nabanggit ko na nagpahangin at namasyal lamang ako sa labas ng bahay. Mula tanghali hanggang hapon ay hindi ako lumalabas ng bahay. Nananatili lamang ako sa aking silid tulugan at tinititigan ang maliliit na bagakay. Walang paglagyan ng aking kasiyahan habang pinagmamasdan ang mga bagakay. Wala din akong pinagsabihan kahit na sino man ukol doon. Kinabukasan, nagtungo sa aming bahay si Mariano na pinsan ni Luis. Agad niya akong kinausap. Hoy Rodolfo, pinasasabi nga pala ni Luis na sumabay ka na mamaya sa amin dahil kaarawan niya. Gusto ka niyang makita at makasama. Sumilay naman ang ngiti sa aking mga labi nang maisip ko na kaarawan ni Luis. Mabilis naman akong tumugon sa kanya, ngunit bigla akong inatake ng ubo at parang mainit ang aking pakiramdam. Napansin naman ako ng nanay ko. Aba Rodolfo, mukhang tatrangkasuhin ka yata. Huwag ka nang tumuloy at baka doon ka paabutan ng sakit. Subalit hindi ako nagpadala sa mga sinabi sa akin ng nanay ko. Inay, hindi po pwede. Isa pa, ngayon ko na lamang ulit makakasama si Luis eh. Nakakahiya naman kung kailan kaarawan niya. Saka pa ako tatanggi at hindi pupunta. Hindi na nakipagtalo sa akin ang aking ina. Kaya naman naghanda na ako sa pagsabay kay Mariano
sa pag-alis namin. Medyo may kalayuan din ang bahay ni Luis at kinakailangan pa namin sumakay sa tricycle para makarating sa kanilang bahay. Pagkadating namin ay naabutan ko ang napakaraming bisita sa bulwagan ng kanilang bahay. Sinalubong ako ni Luis at nagyakapan kami na parang magkapatid. Binati ko siya at tinanggap niya ng buong kagalakan ang mga sinabi ko. Nagpunta kami sa may likod bahay, malayo sa maraming tao. Natagpuan ko doon ang 5 kalalakihan, isang mahabang lamesa na may mga alak at masasarap na pulutan. Naupo kami ni Luis at masayang tumatagay ang isa sa mga kalalakihan. Ipinakilala sa akin ni Luis ang mga kaharap naming lalaki at napag-alaman ko na mga bago niyang kaibigan ang mga yon. Ikaw kasi Rodolfo, masyado ka ng abala sa buhay mo, pati sa nobya mo. Kaya pati ako nakakalimutan mo na. Mabuti naman at napaunlakan mo ako dito. Napatawa naman ako sa sinabi niya. Naku, huwag ka na magtampo at nandito na ako para naman makasama at makakwentuhan ka. Sabi ko naman sa kaibigan ko. Nagkatawanan kami at inabutan ako ng pinggan at ng kubyertos ng isa sa mga lalaki. Kumuha ako ng kanin at ulam, pagkatapos nun ay kumain na muna ako bago ko tinanggap ang isang maliit na kupetang alak na inaalok sa akin ni Luis. Matagal-tagal kaming nagkukwentuhan at nalaman ko na rin na nagtatrabaho na pala si Luis sa kanyang tiyuhin sa isang negosyante sa bayan. Malaki na rin ang naiuwi niyang pera sa kanyang pamilya. At kailan lang ay pinaayos niya ang kanilang bahay. Siya nga pala, kamusta na kayo ni Elena? Sigurado ako nagbabalak na kayo magpakasal no? Tanong ni Luis. Bahagya akong nagulat sa tanong niya. Alam ko naman na dati siyang nanligaw kay Elena, subalit hindi siya nito sinagot bagkusay ako ang naging nobyo nito. Kaya hindi ko sukat akalain na makikibalita pa siya ng tungkol sa amin. Wala pa naman sa plano namin na magpakasal. Natulog pa din kami sa aming mga pamilya at marami pa rin kaming pangarap. Teka, okay ka na ba ngayon? Hindi ka na ba nasasaktan sa tuwing na pag-uusapan natin ang tungkol kay Elena? Nahihiya akong tanong kay Luis. Napahalakhak siya ng malakas na para bang ginawang biro ang tanong ko. Ano ka ba? Matagal ko nang natanggap sa sarili ko na hindi ako mahal ni Elena. At saka, masaya na ako na ikaw ang pinili niya. Wala sa akin yun. Ang mahalaga, parehas kayong nagmamahalan. Sabi ni Luis. At pagkatapos nun ay tinungga niya ang alak. Nagpatuloy kami sa pagkukwentuhan at pagkain ng mga pulutan. Hindi na namin naalintana ang oras. Naisipan pa namin magkantahan ng mga sinaunang awitin na binabalik-balikan namin noong kabataan namin. Hindi nagtagal ay naubos namin ang isang galong alak. Medyo namumula na din ang mga mata ng kasamahan kong lalaki. Nakakaramdam na ako ng kaunting epekto ng alak, ngunit hindi pa naman ako masyadong nalalasing at hindi pa ako nahihilo ng mga oras na yon. Tumayo ang dalawa sa mga lalaki at nagpaalam sila na magtutungo sa may palikuran. Agad namang sumunod sa kanila si Luis. Hinayaan ko na sila na makaalis. Pinagmasdan ko ang 3 lalaki at mukhang mga inaantok na sila at nahihilo. Kaya sumandal na sila sa upuan habang namumukto ang mga mata. Humigit kumulang kalahating oras nang hindi bumabalik si Luis, gayon din ang 2 lalaki, kaya minabuti ko nang sundan sila sa may palikuran. Noong magawi ako sa may bandang kusina, ay napansin ko silang nag-uusap sa isang tabi. O ano, tutumba ko na ba? Baka namang tinatamaan na siya ng alak at hindi na niya magagawang makapagbalag pa. Tanong ng isang lalaki. Tumugon si Luis. Huwag kang magmadali, hinay-hinay lamang tayo. Basta ang plano, ihahatid ko siya sa daan patungo sa may sakayan ng mga sasakyan. At kapag nasa bandang kasukalan ako, kung saan wala ng ibang tao, ay saka kayo sumunod doon at doon mo itumba si Rodolfo.
Kalayatan ng lokong yun. Basta-basta ko na lang kakalimutan ng sakit na ginawa nila sa akin ni Elena. Akin lang si Elena. At hindi ako makakapayag na matuloy sila sa kasalan. Sa mga narinig ko ay napatunayan ko na masama pa rin ang loob ni Luis at talagang magagawa niya akong pagtangkaan dahil lamang sa pagmamahal niya kay Elena. Naramdaman ko na natapos na ang kanilang usapan kaya bumalik na ako sa may lamesa at umakto na parang lasing na lasing. Nakita ako ni Luis na pasuray-suray sa upuan kaya kinausap niya ako. Naku pare, mukhang lasing na lasing ka na. Mabuti pa yatid na kita sa terminal para makauwi ka na kaagad sa inyo. Pasensya ka na at nalasing kita. Alam mo naman, matagal na kitang gusto makakwentuhan eh. Salamat ha, isa ka talagang tunay na kaibigan. Hindi ko malaman noon kung matutuwa ako o masusuklam sa mga sinasabi ni Luis. Hindi na siya nahiya sa kanyang sarili at nagawa pa niyang magbalat kayo sa kabila ng lahat ng mga nagawa ko para sa kanya. Nagkunwari akong lasing at pumayag sa mga sinabi niya. Inalalayan niya ako at kusang loob naman akong sumama. Talagang lumakas na ang kutob ko ng mga oras na yon dahil nandun din ang dalawang lalaki. Pero nagpatuloy ako sa pagpapanggap. Dumaan kami sa likurang bahagi ng bahay. Tahimik kami naglalakad ni Luis nang bigla siyang lumiko sa may kasukalan. Doon ko naramdaman na bumubunot ng baril ang isa sa mga lalaki. Saglit akong kumalas sa pagkakahawak ni Luis, subalit napansin ko na may kutsilyo sa kanyang tagiliran. Napapitlag ako sa aking kinatatayuan at doon niya ako nabisto na hindi ako lasing. Pare, bakit may hawak kang patalim? Anong binabalak mo? Tanong ko. Ngumisi si Luis. Pare, masyado ka kasing pasikat at makasarili. Kaya ikaw ang pinili ni Elena. Hindi mo siya sa akin ipinaubaya. Kaya nararapat lamang na mamatay ka. Binunot niya ang kutsilyo at isinaksak sa aking tiyan. Subalit hindi man lang bumaon iyon sa aking katawan. Sinuntok at tinulak ko si Luis. Unang hiya ka at may taglay ka pang anting-anting. Pedring, Marco, paputukan niyo ng baril si Rodolfo. Utos ni Luis. Nagmamadali akong umilag at napansin ko na hindi pumutok ang hawak na baril ng dalawang lalaki. Kahit anong pilit nila ay hindi pumuputok ang baril pagkatapos niyang ikasa ito. Ba't may mahika ka pa yatang ginagamit, Rodolfo? Kaya hindi pumuputok ang baril? Sabi ni Luis. Pare, ikaw ang makasarili. Sarili mo lang iniisip mo. Bakit ba hindi mo matanggap sa sarili mo na ako ang mahal ni Elena? Ipinagpalit mo ang pagkakaibigan natin para lang sa inaasa mong pag-ibig na hindi naman talaga para sa'yo? Saad ko. Hindi. Hindi ko matatanggap ang mga sinasabi mo. Hindi kita kaibigan dahil ipinagkait mo sa akin ang maging masaya. Sabi ni Luis at pagkatapos ay sinenyasan niya ang kanyang mga kasamang lalaki at nag-umpisa kami maghabulan sa kasukalan. Kinuha ko ang bagakay ng libon sa aking bulsa at pagkatapos nun ay nagimbal ako sa kasunod na nangyari. Hindi ako nakita ng dalawang lalaki, gayon din si Luis. Doon ko napatunayan ang bisa nito. Malakas ang tagabulag nitong tinataglay. Dahil noong ilang kilometro na ang tinakbo ko palayo ay hinding-hindi na ako natagpuan ni Luis at ng dalawa niyang kasamahang lalaki. Pagkadating ko sa aming bahay ay humihingal akong dumiretso sa aking kwarto. Nagsama-sama ang inis at paghihinayang sa kalooban ko nang madiskubre ko ang nagawang pagtangkaan ni Luis ang buhay ko dahil lamang hindi niya matanggap na hindi siya pinili ng aking kasintahan. Sinira niya ang pagkakaibigan namin para lang sa kasakiman niya. Mula noong araw na iyon ay wala akong nabanggit sa aking mga magulang tungkol sa totoong nangyari sa akin sa bahay ni Luis. Hindi rin ako lumabas ng buong araw dahil nakatitiyak ako na hinahanap pa rin nila ako at may masama pa rin silang tangka sa akin. Kinabukasan nagulantang kami sa masamang balita na di umano ay namatay sa aksidente ang dalawang kaibigan ni Luis.
Na hit and run ang mga ito nang rumaragas ang sasakyan at hindi sila nakaiwas sa aksidente. Samantalang si Luis naman ay nagkaroon ng matinding karamdaman at nakaratay na siya sa higaan. Nagulat ako at sinundot ako ng konsensya kaya naisipan ko na bisitahin siya sa kanyang bahay. Ngunit pagsapit ng hapon ay di na ako natuloy na mapunta sa bahay nila dahil ibinalita sa akin ng pinsan niyang si Mariano na nalagutan na ng hininga si Luis. Nanginig ako mula sa aking kinatatayuan. Hindi ko alam na ganoon katindi ang balik ng karma sa aking kaibigan. Naging malupit ang maaga nitong naging kamatayan. Nadamay pa ang dalawa nitong kaibigan. Pero sa kabila ng lahat ay labis pa rin ang pasasalamat ko sa Bagakay na Libon dahil iniligtas ako nito sa tiyak na kapahamakan. Sa mga sumunod na araw ay nagawa kong makipaglibing at ibinaon ko na rin sa limot ang mga masasamang tampo ko kay Luis. Para sa akin ay mananatili siyang kaibigan sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ko sa kanya. Hindi na ako nagkimkim ng sama ng loob. Patuloy ko pa rin na ipinagdadasal ang ikapapayapa ng kanyang kaluluwa. Naisip ko na walang nagagawang maganda ang maghiganti dahil nakapagdudulot lamang iyon ng kamalasan sa buhay. Nagpatuloy ako sa aking buhay. Gumawa pa rin ako ng kabutihan sa aking kapwa at iniingatan ko ang Bagakay na Libon. Hindi nagtagal at nakaengkwentro naman ako ng mas matinding panganib sa aming bayan. Sinalakay naman kami ng mga aswang na pumapatay at kumakain ng mga laman loob ng mga tao. Maraming mga residente sa amin ang nag-aalala sa kaligtasan ng mga buhay nila dahil dumadami ang nabibiktima ng mga aswang. Hindi sila namimili. Mula sa mga bata hanggang sa mga matatanda ay hindi nila sinasanto. Kaya naman naghanda na kami ng aking pamilya sa anumang posibleng mangyari. Naglagay na kami ng mga pangontra sa aming kabahayan, subalit hindi pa rin kami nakaligtas sa lakas at bagsik ng aswang. Isang gabi, nagulat kami ng butasin at wasakin ng aswang ang dingding na yari sa kawayan at pilit siyang pumasok sa aming bahay. Kinuha ko ang kaluban at pinagsasaksak ang naturang aswang. Samantalang ang tatay ko naman ay may hawak na buntot pagi at inundayan ng hampas sa tagiliran ang aswang. Napigilan naman ang pagtuloy nitong pagpasok sa aming bahay nang sabuyan ng nanay ko ang buong paligid ng asina. Hindi nagtagal nang hina ang kapangyarihan ng aswang. Umungol ito at nagmamakaawa para sa kanyang kaligtasan. Subalit hindi ako naniwala sa kanya. Nanaig sa akin ang matinding galit sa dami ng mga nabiktima nitong inosenteng tao. Hinataw at pinagtataga ko ang kamay at braso ng aswang hanggang sa tuluyan na itong mapalugmok sa sahig. Hindi pa rin ako natinag at hindi ko kinakitaan ng panghihina ng katawan. Binitawan ko na lamang ang itak noong napagtanto ko na talagang hindi na humihinga ang nilalang. Kumuha kami ng sako at inilagay doon ang katawan ng aswang. Pagkatapos ay dinala namin sa labas ng bahay at nagtungo kami sa talahiban kung saan matatagpuan ang bakanting lote. At doon ako naghukay ng malalim na hukay ng lupa at pinagtulungan namin ng tatay ko na maibaona ang labi ng aswang. Talagang nakakapangilabot ang nangyari ng gabing yon at sa mga kasunod na araw ay hindi na kami muling sinalakay ng aswang. Tila naging babala sa iba pang mga aswang ang ginawa namin sa kanilang kauri kaya hindi na sila nagtangkang gumambala pa sa aming buhay. Sumapit ang araw noon na nakaipon na ako ng sapat na pera. Nagkaroon na din ako ng panibago at permanenteng trabaho. Kaya naman napagplanuhan na din namin lumugar sa tahimik ng aking kasintahan. Nagkasundo na rin ang aming mga pamilya sa gagawing simpleng kasalan. Kaso ay dumating ang panibagong kalbaryo sa aming pamilya. Nahumaling ang aking bunsong kapatid na si Elmer sa isang dalagang nagngangalang Christina na nagmula sa dayuhang pamilya na naninirahan sa aming bayan.
Naging usap-usapan ng iba naming kapitbahay na mula sa pamilya ng aswang si Cristina at kung maaari ay ipahiwalay namin si Elmer bago pa ito mahawaan ng pagiging aswang. Hindi naman kami naniwala sa mga sabi-sabi dahil wala kami makitang ebidensya na may lahing aswang ang pamilya ni Cristina. At saka napansin namin na talagang porsigido si Elmer sa panliligaw niya sa dalaga. Inabot na siya ng hapon sa tuwing umaakyat siya ng ligaw dito. Nabahala ang aking mga magulang pero hinayaan ko na lang ang aking kapatid dahil mukhang naging inspirasyon niya sa araw-araw na pagtatrabaho. Noon lamang tumibok ang puso ni Elmer para sa isang babae. Si Cristina ang una niyang pag-ibig, kaya ganoon na lamang ang pagtsatsaga niya para makuha ang matamis nitong oo. Wala naman akong nakitang masama kaya naman sinuportahan ko siya sa kanyang ginagawa. Kaso habang tumatagal ang panliligaw niya ay may iilan kaming napapansing kakaiba kay Cristina. Minsan na siyang naobserbahan ni Elena na hindi kumakain sa aming bahay kahit anong alok namin na pagkain. At sa tuwing nakakakita ito ng hilaw na karne o anumang dugo ay parang natatakam ito at nangingislap ang mga mata. Nangamba si Elena sa kanyang mga napapansin kaya sinangguni niya sa akin yun. Hindi ko naman kinumpronta si Cristina at sinikap kong mangmatsyag sa kanyang mga kinikilos sa tuwing nakakasama siya ng kapatid ko sa aming bahay. Mabait at mayuming dalaga si Cristina at sa kabila ng aming mga napapansin sa kanya ay kita naman namin na may pagtingin din siya kay Elmer. Kaya kahit na medyo hindi siya gusto ni Elena kay Elmer ay wala akong nagawa at pagbawalan ang kapatid ko ay hindi ko ginawa. Ipinagpatuloy niya ang panliligaw. Hindi ko siya mapakialamanan dahil kita ko naman na parehas nilang mahal ang isa't isa. Noong mga kasunod na linggong nagdaan ay madalas nang umaalis si Elmer at halos bukang bibig na niya ang dalaga sa araw-araw. Wala na siyang ibang iniisip kundi si Cristina at para bang mababaliw ito kapag hindi nito nakita ang dalaga kahit sa kaunting sandali lamang. Mukhang hindi na ito nakakabuti para sa aking kapatid. Isang araw ay narinig ko siyang nangangatwiran at nagdadabog na sumagot sa aking mga magulang noong masermonan ito tungkol kay Cristina. Lalayas na sana siya sa aming bahay nang makasalubong ko siya at pinigilan. Pinakalma ko siya at pinaupo sa isang tabi at doon kinausap ng masinsinan. Alam ko na kapag binulyawan ko siya at sinermonan ay siguradong lalaban siya at hindi pakikinggan ang aking mga sasabihin. Hindi ako gumamit ng dahas at mahinahon ko siyang kinausap at pinagsabihan. Huminga muna ako ng malalim bago ako nagsalita. Elmer, mukhang napapadalas ng pagbisita mo kay Cristina at napapabayaan mo na ang mga responsibilidad mo dito sa ating bahay, pati na rin sa trabaho mo. Nagagawa mo pang sumayin ang pagsasalita ng masama ang ating mga magulang dahil sa mga ginagawa mong panliligaw kay Cristina. Hindi ka naman namin pinagbabawalan na umakyat ng ligaw pero sana huwag mong kalimutan ang obligasyon mo bilang anak. Kahit na mawala ang sino mang napupusuan mo, tandaan mo na ang pamilya kahit kailan hinding-hindi ka iiwan. Matagal bago nakasagot sa akin si Elmer. Pinagnilayan niya ang mga sinabi ko at tinimbang ang bawat salita bago siya sumang-ayon at humingi sa akin ng paumanhin. Huwag kang humingi sa akin ng patawad, kundi sa ating mga magulang. At dahil doon, sinamahan ko siya patungo sa aking mga magulang at humingi siya ng seryoso at wagas na paumanhin sa ginawa niyang pagkakamali. Kahit na naresolba na namin ang kaunting problema sa aming bahay, ay inobserbahan ko pa rin ang mga kinikilos ng aking kapatid. Hindi na normal ang mga ginagawa nito at nararamdaman ko na tila ginagayuman na ito ni Cristina, kaya humihingi na ako ng payo sa aking mga kaibigang albularyo na si Mang Gustina. Nako Rodolfo, sa tingin ko ay kinakailangan mong iligtas ang kapatid mo. Posible nga siyang ginagayuman ng naturang dalaga. Mabuti pa bigyan kita ng orasyon at kinakailangan mong may painom upang mabaklas mo ang anumang gayumang ginagawa sa kanya
ng kanyang nililigawan. Tinuruan ako ni Mang Gustin ng mga ritual, gayon din sa tubig na ipapainom kay Elmera. Hindi ako nagpahalata at ginamot ko ang aking kapatid. Sa mga sumunod na araw ay napansin ko na unti-unti siyang nagbago. Bumalik siya sa normal at madalang na rin niyang nababanggit ang pangalan ng kanyang nililigawan sa aming bahay. Napanatag ang kalooban ko, kaya inasikaso ko na lang ang nalalapit naming pagpapakasal ni Elena. Sa sobrang pagkaabala ko, ay hindi ko na napansin na may malaking panganib palang magaganap. Isang araw ay umuwi ako sa aming bahay at inabutan ko ang aking ina na lumuluha habang inaalo ng aking ama. Tinanong ko sila kung anong nangyari at tumugon sa akin ng nanay ko. Anak, 2 araw nang hindi umuwi si Elmera. Ang huli niyang paalam sa akin ay magtutungo siya sa bahay ng kaibigan niyang si Lorenzo. Pero nang magtungo kami sa kanila, isaglit lamang daw siyang pumunta doon. At pagkatapos nun hindi niya na alam kung saan ito pumunta. Labis akong nag-alala at sumagi sa isip ko na marahil ay may kinalaman si Cristina sa pagkawala ni Elmera. Marahil ay nilabanan ng dalaga ang kontra sa gayuma na nilikha niya kay Elmera, kaya sapilitan niya na itong kinuha sa amin. Ipinalatag ko ang kalooban ng aking nanay at ipinangako ko na hahanapin ko ang aking kapatida. Lumabas ako ng bahay at inalam ko sa aming mga kapitbahay kung saan matatagpuan ang bahay ni Cristina. Nabanggit ni Aling Berta na naninirahan sa may paanan ng bundok ang pamilya ng dalaga. Pagkatapos iyong nalaman, bumalik ako sa aming bahay at kumuha ako ng mga kagamitan na magagamit ko sa pakikipaglaban. Nagpumilit ang tatay ko na sumama sa akin, subalit hindi ko siya hinayaang iwanan ang aking ina. Minabuti ko na lumakad ng mag-isa dahil alam ko na poprotektahan ako ng bagakay na libon. Nilisan ko ang aming tahanan at naglakbay ako. Inabot ako ng halos 4 na oras bago ako nakarating sa paanan ng bundok. Nag-agaw na noon ang liwanag at dilim sa kalangitan habang patuloy na umaalulong ang mga aso sa di kalayuan. Napansin ko ang nag-iisang bahay na nakatirik sa may paanan ng bundok. Nagtungo ako sa lugar na iyon at nakarinig ako ng mga pagaspas ng pakpak. Sa taas, nagkubli ako sa mga matatayog na punong kahoy hanggang sa may namataan ako sa tabi ng likod bahay. Dali-dali akong pumunta doon at nakita ko si Elmer na nakatali sa isang mahabang kahoy habang may malaking kumukulong kawa sa katabi nito. Pinagpuputol ko ang panali at nang makawala si Elmera ay biglang lumitaw sa likod bahay si Cristina na nanlilisik ang mga mata at galit na umaangil sa akin. Binulyawan ko siya. Walang hiya kang babae ka? Minahal ka ng kapatid ko pagkatapos ganito ang igaganti mo sa kanya? Hindi ka na dapat mabuhay sa mundong to dahil isa kang kampo ng demonyo. Inilabas ko ang itak subalit mabilis niya akong dinakma at kinalmot sa dibdib subalit hindi man lang bumaon ang matutulis niyang kuko. Sinuntok ko siya sa muka at kamuntik na siyang mapahampas sa kumukulong kawa. Kumaripas kami na takbo ni Elmer subalit nasundan pa kami ng 2 pang aswang. Nakilala ko ang mga yon bilang mga magulang ni Cristina. Lumundag sila sa ere. Pagkatapos ay bumulusok sa aming harapan. Nakipaglaban ako sa kanila gamit ang lakas at dala kong tabak habang pinaiwas ko naman si Elmer upang hindi madamay. Pinagtulungan ako ng mag-asawa subalit nakailag naman ako sa kanilang mga pag-atake. Sinipa at sinikmuraan ko ang ama samantalang inihampas ko ang ulo ng ina sa isang punong kahoy bago ko sila magkasabay na pinagtataga. Nakita ni Cristina ang aking ginawang pagpatay sa kanyang mga magulang, kaya umangil siya ng pagkalakas-lakas at bumuelta kay Elmera. Nilapitan niya ang kapatid ko at buong lakas na sinakal at inihagis patama sa katawan ng punong kahoy.
bago bumulagta sa lupa. Namuo ang galit sa puso ko pagkakita ko sa nangyari. Inatake ko si Christina at ginamit ko ang tagabulag. Hindi niya ako makita pero sinugatan ko siya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Wala siyang nagawang pag-atake dahil hindi niya ako matanaw. Umangil siya ng buong galit habang bumabaluktot ang katawan sa sobrang sakit. Lumalabas na din ang sariwang dugo sa kanyang katawan. Hindi ko na pinatagal ang aming laban dahil alam ko na unti-unti na rin naman siyang nangihina dulot ng maraming dugong nauubos sa kanyang katawan. Kinuha ko ang itak at buong lakas na pinugutan siya ng ulo. Eksaktong gumulong ang ulo ni Christina sa kinadsadlakan ni Elmer. Gulat na gulat ang kapatid ko at napatayo siya habang tumatangis na pinagmamasdan ang ulo ni Christina. Natauhan lamang siya noong lumapit ako sa kanya. "Bunso, hindi ang babaeng yan ang nararapat sa'yo. Noon ko pa sana gustong ipagtapat na ginayuma ka niya at matagal na din ako nakakaramdam na isa siyang aswang. Subalit inilihim ko yon alang-alang sa'yo dahil ayokong masaktan ka." Pinahid ni Elmer ang kanyang mga luha. "Kuya, matagal ko na rin naman na nararamdaman na may kakaiba kay Christina. Pero hindi ko yun pinansin dahil mas malaki ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko alam na nabulag pala ako at natakpan lahat ng pagre-respeto ko sa inyo, gayon din sa aking sarili. Kuya, patawarin ninyo ako sa mga nagawa ko. Pinagsisisihan ko ang lahat." Ngumiti ako kay Elmer. "Bunso, hindi pa huli ang lahat. Marami ka pang pagkakataon para magbago at magkaroon ng maayos na buhay. Sana sa susunod marunong ka ng kumilatis ng tao na dapat mong mamahalin. Yung babaeng alam mo na ligtas ka at hindi ka ipapahamak." Sabi ko naman. Niyakap ko ng mahigpit ang aking kapatid at pagkatapos nun ay nag-umpisa na kaming umuwi sa aming bahay. Nag-ingat kami sa aming lugar na dinadaanan sa pag-iisip na baka may mga aswang pang umaali-aligid sa paligid. Pero dahil sa tangan ko na bagakay ng libon ay ligtas naman kami nakabalik sa aming bahay. Noong kumatok kami sa pinto ay kaagad kaming pinagbuksan ng aming mga magulang. Lumitaw ang kasiglahan sa kanyang mga mata at sumilay ang ngiti sa mga labi noong muli nilang masilayan si Elmer. Nangako naman si Elmer na hindi niya na uulitin ang masasamang ginagawa niya noong nabulag siya sa pagmamahal kay Christina. Nakahinga na rin ako noon ng maluwag dahil sa wakas ay nakawala na si Elmer sa kapangyarihan ni Christina at bumalik na din siya sa pagiging masunurin at mabuting anak. Sa mga sumunod na linggo ay nakabawi na rin si Elmer. Hindi na muna siya umiibig dahil marahil natuto na rin siya base sa kanyang naging karanasan kay Christina. Hindi siya nagmadali sa pag-ibig. Alam niyang may darating para talaga sa kanya. Ifinukus na muna niya ang kanyang sarili sa pagtulong sa aking mga magulang, gayon din sa pagtatrabaho. Hindi naglaon ay dumating na ang araw ng aming pagpapakasal ni Elena, ang espesyal na araw namin. Ikinasal kami sa isang simpleng seremonya sa simbahan na dinaluhan ng mga pamilya, kamag-anak at piling mga kaibigan. Ang aming kasal din ang naging daan upang makilala ni Elmer ang isa sa mga kaibigan ni Elena na si Karina na halos kaedad lang din niya. Nagmula ito sa isang maayos na pamilya at isa siyang edukada at relihiyosang babae. Sa unang pagkakakilala nila ay tila nagkaroon sila ng damdamin para sa isa't isa. Pero hindi nila minadali ang lahat. Naging magkaibigan sila at kinilala ang bawat isa. Naging masaya ang aking buhay may asawa. At hindi rin nagtagal at nabiyayaan kami ni Elena ng 2 supling na isang babae at isang lalaki. Magpasa hanggang ngayon ay tangan ko pa rin ang bagakay na libon at walang sino man ang nakakaalam ng aking lihim. Nananatili akong tahimik ukol sa tinataglay kong kapangyarihan. Tahimik lamang akong tumutulong at nagliligtas ng buhay dahil alam ko magiging mapanganib at maraming magtatangka sa akin
kung malaman ng iba ang tungkol sa bagakay na libon. At dito po natatapos ang aking kwento. Naway kapulutan ito ng aral sa inyong buhay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.